Magandang araw po mga ka-AgriGuide at welcome po ulit dito sa aming farm, dito po sa Malaya Integrated Farm, dito po sa General Luna, Quezon Province. So sa episode po na ito, papakita po namin kung paano po namin ginawa ang concrete pond na ito. Ganun na rin po ang cost, kung magkano po ang nagastos namin dito sa pond. Ang diameter po ng pond na ito ay 3 meter at ang taas po nito ay 4 feet. So ito po kasi may tambak lang kaya mukhang mababa lang, pero 4 feet po yung lalim niyan. At pagkatapos ito po ay cone type, para po siyang apa, kung saan ang gitna po niya ay mas malalim. Ang lalim po sa gitna nito ay mga kulang-kulang 5 feet. Po na gagawin natin is naka-leve po siya, naka-slope papunta sa gitna. Ang purpose po nito, kaya po ganon, is yung pong dumi ng isda o di kaya yung mga excess po ng mga pagkain nila na lumulubog, mapupunta po siya sa gitna. Kaya ang mangyayari po, sa gitna, meron po tayong drain. Kung makikita nyo po, meron po tayong drain sa gitna. Makikita nyo rin po, meron po dyang parang tubo po. Pero ano po yan? Net po yan na inikot lang po namin. At pagkatapos, sinuksok po dyan sa pinakang butas. Ang size po ng butas ng PVC na ginamit namin ay 3 inches. At pagkatapos naman po, yan po ay lalabas dito po sa kanal. So ito po, dito po lalabas yung tubig na galing po dun sa loob. Ang lalabas po dito sa, ito po yung may percentage din po yung pagkaka-drain ng tubig namin. So dito po sa ilalim is 100%, 30%, 70%. Ito po yung overflow niya. So ganun po ang style po ng concrete pond namin. Actually, yung ganito po is pwede po siya sa biofloc. Pero since medyo madali po yung source ng tubig namin dito. Ang tubig po namin dito is nagagaling po sa sapa. Regular po kami nagpapalit ng tubig dito. Ito pong pond namin na ito, yung isa, mahigit 2 weeks na po. 2 weeks and 2 days yung mga tilapia namin dito. At ito po, ang naglalaman po ng tilapia dito ay nasa 2,500 pieces na tilapia, plus nagbigay po ng mortality yung supplier na kinuha na namin ng 200 pieces, pero hindi pa po namin nare-reach yung mortality na yon. From there, masabi po namin na okay naman po yung ginawa naming setup dito po sa pond na ito. Sa mga magtatanong po kung bakit po ganito ang kulay ng ating pond, ito po ay meron na pong timpla ng probiotics na ginagamit po namin at may kahalo po siyang molasses. So ang probiotics po ay importante pagka po meron tayong ganitong concrete pond para po maiwasan po natin ang magkaroon ng ammonia. Ang ammonia po ay siyang number 1 sanhi ng pagkamatay po ng ating mga isda. Ang una pong ginawa ay ang pagli-layout, gayon na rin po ang pag-hukay dun po sa wall ng ating pong concrete pan.
Ang sumunod naman po ay ang paglalatag ng mga deform bar para po sa ating flooring at para po sa wall ng ating concrete pond. Ang sumunod na pong ginawa ay binuhusan ang pinakang footing ng ating pong wall at nilagay na rin po ang tubong abang para po sa ating drain. Ang bakal po na ginamit sa concrete pond na ito ay 10 mm mula po footing hanggang pong sa wall. Ang spacing po ng mga bakal ay 35 cm on center. Ang sumunod naman pong ginawa ay ang formworks. Mahalaga pong napakatibay dapat ang paggawa po ng formworks. Ang pinagkaiba po siguro ng concrete pond na ito po ay buhos mula po flooring at pati po ang mga walls ay buhos po ang ginawa namin. Pinalibutan din na po namin ito ng slab ng nyog para po doble po ang tibay ng ating pong ginawang formworks. Ang sumunod naman pong ginawa ay binuhusan na po ang flooring ng ating pong concrete pond. Kailangan din po na makinis ang ating flooring ng ating concrete pond nang sa gayon po hindi po masugatan ang ating mga isda pagka po nailagay na po natin sila dito. Makalipas po ang isang araw, pagkatapos po mabuhusan ang flooring, ay susunod naman po na buhusan ang wall po ng ating concrete pond. Ang buhos po pala namin dito sa bawat semento na aming ginagamit ay meron pong sahara. Sa bawat isang semento po ay isang sahara po ang aming ginagamit. Make sure nyo lang po na original po ang sahara na inyong mabibili nang sa gayon po hindi po mag-leak ang inyong pong concrete pond. Makalipas po ang 3 araw ay maaari nyo na pong tanggalin ang inyong formworks at i-retouch ang mga imperfection doon po sa ginawa niyo pong buhos ng konkreto. Yan po, tapos na po ang ating concrete pond. Ito po ang mga listahan ng mga materyales na mga ginamit po namin dito po sa ating concrete pond. Ang total po na nagastos namin sa concrete pond na ito ay kulang-kulang 45,000 po. Mas mahal po ito kumpara sa hollow blocks, ngunit ito po ay mas matibay
at mas makasisigurado na wala pong leak. Maraming salamat po sa inyong panonood sa episode na ito. Kung ano pa man po ang inyong mga tanong or suggestion, paki-comment down below na lang po. Paki-like na rin po ang video na ito, pati po yung page. Hanggang dito na lang po yung aming video. Maraming po salamat. Bye-bye. Yung pan po na ito ay meron po siyang support na oxygen. So, kung mapapansin niyo po yung mga bubbles na yan po yung sinusupply natin na oxygen kasi po ang klase po ng pagkukulture po ng isda nito ay intensive kung saan po ay marami pong isda sa maliit po na pan. So yan po, meron po silang supply na oxygen. Ang gamit po namin dito ay ang LP100 na aerator at meron po kaming booster na ginagamit or parang protection na rin po sa aerator para po hindi siya masira, and then connected po siya sa mga hose na siya pong nagbibigay ng oxygen dito sa ating pad. At kung mapapansin nyo, meron din po kami dito IBC tank kasi po yung pong tubig sa sapa ay malamig, so medyo neutralize po muna namin bago po namin i-supply dito po sa pan. So, ang pagpapalit po ng tubig namin dito ay morning at saka po sa hapon. Inubos lang po namin itong 1,000 liters. So, about mga 20% po ng tubig ng pan ang napapalitan sa morning at saka po sa hapon.